At ito na po ang ating pangalawang bahagi ng ating business training. So, pakinggan po natin. Minutes starts na. Bismillahirrahmanirrahim. Bakit tayo may pag-aaral na business, no? Kasi sabi ni Ustad Sumex, paano ka tumulong kung hindi mo matulungan ang sarili mo? So magpayaman tayo inshallah. So kung hindi man sa sarili mo, kundi as a group, pwede tayo magpayaman. Bukas na. Bukas. Kung narinig ko na may supplier ng 45 hectares, gumano ng tayo ko, pero pasimple lang ako. Sarap saan yung Ustad, yung supplier niya? Gusto kong makausap. Imagine mo na yung pangarap natin ginagawa niya na. So we need to learn from him in the future. So anyway, may dealings. Tapos na. Pinalis ka na. So, tulad niya, nagagawa niya mag-isa, no? Subhanallah. So as a group, I think kaya natin. We are in module 2. We talk about business. So since boring to, fast track ko lang, basic concept. Ayaw ko magbasa. So law of supply and demand, nakuha niya ito sa economics. Type of business, strategic business plan. At the end of the topic, gagawa kayo ng business plan ninyo. Yun ang assignment natin. Si Bro Rene may business na yan. Si Ustads may business, Sakib may business na yan. So, kasama na pala kami kasi next meeting, ang mag-share, iba naman. Sa interactive business planning, may concept, may sharing. Since hindi pwede ako lang lagi mag-share, yung mga business naman natin tulad ni Sheikh Rakib, so we'll learn from him, no? So, out of business. So, yung mga business natin, na may business na, yun sila mag-share. So, ang endpoint natin will create a simple business plan. Tulad ng, ano ba yung business mo, bro? Sati. Gawan natin ng, kaya yun. Ano ba, driving school? Bro, kailangan natin aralin muna yun. Bro, kaya mo yan. Sa conclusion ka na, bro. Hindi ba natin siya ilatag yun ang hindi natin kung alam yung kompletong informasyon. Kaya gagawa ka ng business plan. No? Yung kompletong informasyon na sinasabi ni bro is the business plan. Siya ang gagawin. So let's learn and relearn supply and demand, identify different type of business model, comprehend basic marketing. Hindi pa ko. Marketing plan to. Yeah. I-review natin last meeting, na-discover natin yung 4, no? Yung ano tawag dito, yung quadrants. Kung saan tayo ngayon, nandito tayo sa employee. Ako ay nakatawid na dito, so identify yourself. Si bro, GM, andito na rin siya. So, si Ustad Rakib. Kami, investor na kami. Nasa yellow. O yan yun. Binibusiness. So, yan, saan ka dito? Employee ka ba? Self-employed? Doctor? Engineer? Business owner ka ba? Or investor? Ang plano natin is tumawid papuntang business owner. Nandun ako sa gitna eh. Nandito si Ustad Walang ginagawa. Kaya sa gitna eh. Oy, pwede din dyan yung line na bilog dyan. Hindi yung line na bilog. Hindi pa nakapasok sa line. Gabi yun. So, boring ito. Law of supply and demand. So, to make it simple, sa economics mahaba yan. Ang supply of demand, ang punto lang dito, kung may example, COVID, anong demand? Medical supplies. Nagkandara pa ang medical supplies. Kumita talaga siya sa grabing demand, may sakit. So, mag-create kayo ng sakit. Kaya sila nag-create ng sakit. So, summer, anong maganda sa summer? Ice cream, ano ba? Indoor activities. So, skating. So, yung sa bigas, di ba may tanong, paano pag bumaba ang price, doon papasok yung oversupply, no? Kasi pag sa demand curve, mabilis lang, price to, quantity to, dapat mag-meet siya sa gitna. Huwag natin alamin ng details. Ang punto na lang niya, balance yung supply at ang demand. Kung baga wala kang sobrang supply, yun lang ang punto niya, no? So these two huwag na basahin. So, ito ang pinaka-gusto kong ipunto. When to increase or decrease supply. If may naisip ka na product, paano ba yung product mo na yun may increase or madi-decrease? Depende siya sa consumer preference. No? Changes in the taste,
increase and decrease demand for certain product. Summer, winter, yan ang sabi ko. Ice cream versus soup. No? Gas inventory. Parang ganun. So, customer preferences. Know your customer. Sino bang customer mo? Like, punta natin si John D. Mga sati. Sino ang customer niya sa sati? Mga tausog. Ilang tausog meron sa Hamad? No, ilan ba yung na-expose na sa sati? Parang ganun. So ano pa pwede i-partner sa sati? Bread. Parang ganun. So, ano pa yung product nito? Niluluto mo? Hindi siya bagay sa sati. So, partner. So, yung supply mo, customer preference, ang bigas, kailangan pa ba ng kwan? Affected ba siya sa preference? Hindi eh. Pag sa Philippines, pag sinabi mong bigas, need na siya. Ano mag-a-affect sa kanya? Income levels. So sa income levels, kaya nga may 20 peso na rice eh. Kasi nga income levels nila, mababa kaso ng pangit yan. So, sino ang customer mo? Sa baba, middle class, or higher class? Dermatology, sino ang customer nila? Higher class. Middle class and higher class. Alam nyo ba sa mga middle class na mga call center agent, mga teachers na kakilala ko, talagang dermatology, pag beauty yan, ano ba yun sa Islam? Pero para sa asawa lang, no? Para sa asawa lang. So, dermatology, double purpose yan eh. Pwedeng pampaganda or pang-correct. Gamot. Pampapangit. So, income levels, kung may product ka, sinong target mo? Eh kung lahat ng target mo, sold. Diba? So, isa-isa natin. Coffee, yung kanina sabi niya, coffee. So, addict lahat sa coffee. Nandun na sa Starbucks. Ano ba? Lahat na ng coffee yan pinupuntahan. Kaya, subhanallah, yung coffee na yun, para siyang rice. Because people are addict to coffee. So, ang supply niya, supply siya ng supply. No? Ano pa magandang supply? So, you have to think of, kumbaga, pag nag-acquire ang grupo ng isang lote, 2 hectares, 3 hectares, ano ba pwede niyang itanim na magmamatch sa sales niya? Parang gano'n. So, again, sino ang target mo? Is it everyone? Halimbawa, sa akin, sa target ko, mga estudyante, mga nursing students, medical students, doon pala ako nalilimit yung target market ko. So, ang target market ni bro, anong target market mo sa printing? Basketball, tama? Jersey. Office. So, clear sa kanya yung target market niya. Schools and politics. Tama. No? So, price-related goods, competition. The demand for a product can be affected by the price changes of substitutes and complements. So, nung substitute ng rice, like bread, pag may nag-diet o dumalaya yan sa Pilipinas, may mga substitute products yan. Population changes, no? Increase in population, pag maraming population doon, magandang bentahan. Expectation, if consumers expect prices to rise in the future, they may increase. Ito nangyari. Nag-hoard ng mga mask. Nag-hoard ka ng mask kasi grabe ang COVID eh. Nawala ang COVID, nalugi sila. Mas marami siyang mask, hindi niya nabenta, bumaba ulit ang price. So, ang hoarding is somehow nakakatakot din. Pag sinobrahan mo, no? Yun yung bad effect niya. So, pag feeling mo, example, gasolina. Pag feeling mo tataas siya, yung iba bibili na yan. Ang madami yung mga, hindi direct supplier, ay yung mga second lang sa mga mini-mini na bentahan na yun. So, ginagawa nila, before pa mag-increase, dinadamihan ng supply. These factors are considered non-price determinants of demand and can significantly impact market dynamics. So, hindi lang siya sa price, kundi sa, again, seasonal and other factors, no? Now, basic lang ang demand and supply. Kung mag-business ka, tignan mo ang area, ang business mo ba ay in demand? Ang demand niya ba is nag-change ba siya sa summer, sa winter? Anong gagawin mo pag winter na? Mag-a-adjust ka na doon. Right? So, yun yung nangyayari pag product ang pinag-uusapan natin. So, mag-a-adjust ka sa changes. Totoo yung sa coffee shop, mahirap din. Pag summer, saka dumating ng Ito may coffee shop to sa Pilipinas. Businessman tayo dito. Opportunity na. Every time bro, nakikita ako ng businessman, tuwang-tuwa ako eh. Kasi matututo kami sa inyo. Anong business nyo bro? Doon pa tayo ng coffee shop. Masyaallah. Saan ba daw? Sa Bulacan. Bulacan. Gano'n siya kalaki yung... Medyo palaki. Palaki na. Okay lang ba magtanong? Okay.
Magkano ang ating income in a month? Dapat meron tayong target na daily. Masyaallah. Yun yung target. So usually on an average, like sa Dapat ang tagal, average natin na 1,000 per day. 1,000 na caps? Oh, di. Yung yung kikitain sa per day. 1,000 per day, Oo. kita. Net. Net. Yun. ang 30,000 in a month if ever. Kailangan target mo yun. Target siya para ma-compensate yung operations. Ano na yun? Ibig sabihin, kumita ka na ron. Continuous operation. Tapos ng operation. Oo. So we need to learn from Sa drinks naman, Mm. pag kumita ka na ng 10 baso ng kopi, ibig sabihin, boundary ka na. Boundary ka na. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ang sinasabi ni bro is specific plan para hindi ka malugi sa sales. May sales target ka para kampante ka na ba? Kasi pag blind ka kasi, example, nag-coffee shop ka or nagsari-sari ka, nagpautang ka pa, tapos blind ka sa sales mo, na hindi mo ma-anticipate anong kita mo. So ang ginagawa ni bro is a perfect example of an actual sales anticipation. Kumbaga, anong dapat ko ma-sell para kikita ako in a day. So, yun yung ginagawa ni bro, no? So, hopefully, we'll learn a lot from yung mahabang usapan pa, bro, no? Sa Lagostin. Nakakatuwa pag may business man sa group. So, let's go to business model. Ang kailangan nyo personally decide, ano ba ang interest ko? Anong business model ang gusto ko? Ito yung mga business model breakdown, meron pa isa. Distribution, napakaganda ngayon. No? Distribution meaning delivery. Tingnan nyo na lang ang Shopee. Subhanallah. Shopee 10 piso lang. Pero 10 lang boss. So 49 pesos. Depende sa location. Dito ata yung 10 bro. Dito yung 10. Which is mataas pa rin. So ang punto dito, pag ikaw ay nasa distribution, although it's a really bigger project na kasi application siya, pero third party lang yan. May app ka, third party lang yan lahat, nag-a-apply sa'yo. So ito yung patok ngayon. Marami naging successful, no? Isnuno, ano pa? Isnuno. Meron yan. Sa Pilipinas, sa Pilipinas. GRS, ha? Ikaw mismo nagra-run or? GRO. Wala. Yun. TNT. JNT. JNT. Bro. So, distribution yun. Ang JNT, napaka-useful talaga nun. No? Mismo ako nagpapadala from Manila to Zamboanga gamit nun. Real estate, isa rin to sa mga boom ngayon. No? Real estate, maraming klaseng real estate eh. Ano-anong klaseng mga real estate na business? May lumapit na ba sa inyo? Bro, bili ka ng condo. Pwede mong iparent. Si Rene. May lumapit na sa inyo? Bro, mag-ingat kayo doon ha. SMDC actually. Kasi grabe yung bayad. Ang down lang pinapakita sa inyo, after 2 years, may mas mabigat yung na bayad. May mga ganun. May mga ganun, hindi naman lahat. Hindi lahat. SMDC is okay. Pumunta dito, SMDC. May mga pre-selling sila na 2.5 million. After that, ang resale value niya, pag meron ka nun, naging 5 million. So pag abroad ka, kumuha ka ng condo, ginawa yan ng brother ko eh. 2.5 pre-selling. Ngayon ang worth, pag may gustong bumili sa kanya, 5M na. Pero ayaw niya ibenta, tinitirahan niya eh.